Woo! Medyo malaki rin yung telescopic fork niya compare sa mga ibang adventure or touring bike. So ito yung caliper niya guys. Ang ano niya, brand niya is Kymco. So pag up, meron siyang trip 1 36.2 km. Ayan. Trip B 174 km. Voltmeter, yun yung pinakamahalaga guys, yung voltmeter. Tapos kung bubuksan niyo yung fuel tank, ito. Ang fuel tank nga pala nito guys is 10.7 liters. Itong fuel tank na itong Dink R150. Alright guys, so what's up, Kuya Motovlog here. For today's video, re-review natin tong si Kymco Dink R150. So ito yung pinaka bagong labas na scooter dito sa Philippines. So ayun, papakita natin sa inyo. Ang color niya is blue. Ayan, so meron siyang tatlong colors, is meron siyang white, black, tsaka itong blue. Ayan, tas ito kagandahan dito, meron siyang syempre windshield, given na yan sa mga sa mga adventure bikes. Tsaka yung looks niya, unang-una sa looks. Yung ilaw niya dito, lahat yan LED, mapa signal lights, headlight. Tsaka napansin ko rin dito sa LED na lights, kapag nag-high beam ako, iba yung bato ng ilaw niya pataas. Kaya nakakasilaw to sa mga kasalubong natin pag once na nag-passing tayo. Kasi may passing light na tong motorcycle na to. Ayan guys, yung itsura niya, yung looks niya. Medyo hawig niya si yung logo ng Decepticon sa Transformers. Tapos ayan kung makikita nyo, napakadaming edges ng ng harap niya. Kaya aggressive na aggressive yung itsura niya. Tapalodo niya dito sa harap. Meron siya nakalagay na TCS. Ayan, traction control system, may nakalagay na siya. Ano na yan, harap tsaka likod, and meron na rin siyang ABS system, harap tsaka likod na rin. Tapos ito yung shock niya, telescopic fork yung shock niya. Medyo malaki rin yung telescopic fork niya compare sa mga ibang adventure or touring bike. Medyo malaki siya Tapos yung gulong niya ito, ang size ng mags pala niya 13. Tapos alam ko na naka-maxis na tong gulong niya na stock. So ang size nito dito sa harap is 120 by 70 by 13. Okay guys, so dito naman tayo sa may sa brakes. So ito yung caliper niya guys. Ang niya, brand niya is Kymco. Tapos yung disc brake, ayan. Tapos okay guys, dito naman tayo sa may likod niya, banda dito. Meron siyang dito, radiator. Tas napansin ko kanina yung medyo mainit na yung motorcycle. Gumana yung fan niya, ibig sabihin meron siyang fan, 150cc. Meron na siyang radiator. Syempre, iba 160, 125 nga meron na ring radiator. So punta naman tayo dito guys sa may Ayan yung itsura ng harap niya, pakita natin. Ayan, so open nga natin. Ayan, so yun yung speedometer niya. Ito, meron siyang kilometer per hour. Odometer is 280 kilometers. RPM gauge, ayan, hanggang dito. Kung magugulat kayo, bakit dito lang? So, magkasama po yan, ito. Tsaka dito. So, meron siyang TCS, ABS, engine indicator, high beam, low beam, meron na rin yan. Dito naman yung clock. Ito. Tapos yung fuel gauge. Pwede nyo rin i-off yung TCS niyan dito. Sa may, switch. So, switches tayo guys. Dito tayo sa switches. Ito yung switches niya, meron siyang high beam, low beam, passing light. Ayan tignan nyo, may kita dun, iilaw. Ayan nagbe-blue. Tapos may TCS siya dito. Ayan TCS. Pwede mo siya i-on and off. So bago nyo siya i-on or i-off, kailangan nakapreno yung nakatigil yung motorcycle. Dito tayo sa may sa may signal lights. Ayan, left, right, horn. Ayan yung horn. Tapos ito yung switches niya, yung settings para dito. So pag pipindutin ko to, magbabago yung odometer. Sige, tutok mo. Ayan nagbabago siya. Ito yung pinipindot ko. Ayan. Ayan yung settings niya. I-check natin kung anong laman nito. So pag up, meron siyang trip 1 36.2 km. Tayo. Ayan. Trip B 174 km. Voltmeter, yun yung pinakamahalaga guys, yung voltmeter. So yun lang. Odometer, trip 1, trip A, trip 2 or trip B, and voltmeter. Okay, so dito naman tayo guys sa may kanyang packet. Meron siyang packet dito. Ayan. So medyo malalim rin siya.
andito yung susi nyo, ayan, oh. Keyless na nga pala tong ano, Dink R150, keyless na siya. Ayan, oh, meron siya logo na Kimco dito. Kasi no, parang wifi, ibig sabihin ano na siya, wireless. Ayan, tapos ito yung susian niya. Ayan, yung ignition, off natin. Ayan, naka-off. Pag-off natin, yung off na off, pinutin natin etong start button, pinutin natin madiin. Ayan, pag nag-red siya, ibig sabihin naka-off na yung motor. And pag i-on natin, pinutin natin ulit to. Ayan, ibig sabihin nag-engage na siya. So pwede na siyang gamitin. Angat mo siya. Tapos kung bubuksan niyo yung fuel tank, ito. Ang fuel tank nga pala nito guys is 10.7 liters. Itong fuel tank na itong Dink R150. Ayan. So pagbukas ng ano ng fuel tank, paangat. Ayan, oh. Okay, nag-open na siya. Ito, pinaka-todo, pinaka-taas. Ayan. Tapos yung seat cover or compartment. Ayan, yung compartment naman kung paano binubuksan. Angat muna dito, then pakaliwa. Ayan, open na siya. So ganito kalaki yung storage niya. Ayan yung mga ibang ano, mga gamit, oh. Kapote, may charger ako dito, may tumbler. Then andito yung mga papeles ng motor. Ayan siya, may ilaw ba siya? So wala siyang ilaw pero malaki siya, parang sa tingin ko ang nasa 24 or 22 liters itong storage niya. Medyo malaki rin siguro, kasya siguro dito yung half face tsaka full face, pero depende pa rin sa shell yun kung maliit yung shell. Pag malalaking shell hindi nakakasya yun dito. Ayan yung storage niya. And eto, check naman natin yung kanyang cover, seat cover. Ayan, pakita natin. Meron siya logo na Kimco dito. Ayan. Sobrang simple lang. Tapos pansin ko sa kanya habang nagre-ride ako kanina, hindi naman ako dumudulas yung pagpepreno ako. Yung puwet ko gumagano na dito or bumabagsak ako doon. Hindi naman siya. And eto, dito naman tayo sa may footboard or foot peg niya pagdating sa driver. Eto, medyo malaki siya. Dito ako napansin ko dito. Sakto lang sa akin dito. Okay guys, so isama ko rin pala dito yung kanyang mga brakes. Meron siyang adjustan niya, no. Kung makikita nyo, pakita mo, ayan, no. Meron siyang adjustan, pwede nyo siyang i-adjust. Tsaka dito sa likod, sa kabila. Dito pala sa harap, dito yung sa likod. Okay guys, ground clearance style, lalagay ko na lang sa screen. Nakalimutan ko kasi. Ground clearance niya and yung seat height. Ayan, pag umupo ako, papakita ko sa inyo. I am 5'5". At yung paa ko dito sa motor, ibig sabihin mababa lang siya. Tsaka Pinoy friendly or Asian friendly siya sa mga shorter rider. Mga 5'5 pababa, 5'3, abot pa rin tong itong Dink R150. Yun ang kagandahan din dito sa Dink. Okay guys, so dito naman tayo ngayon sa may handlebar dito, sa hawakan ng angkas. Ayan, ako makikita nyo, pakita mo, Jack. Ayan, so medyo malaki na rin yung hawakan ng mag-aangkas dito. Tapos meron din siya logo dito, Dink R. Ayan, o, Dink R. Ayan yung emblem. So premium na premium, kung makikita nyo. Parang design siya na medyo stainless siya, na medyo dark. Hindi siya yung silver na kulay. Tapos ito yung signal lights niya pala, dito tayo sa likod. Signal lights, ayan, LED na rin guys. LED na rin siya. So yung ilaw niya rin, tail light tsaka brake light. Ayan, LED na siya. Dito hindi siya basta-bastang nakaganon lang. So meron siyang mga edges rin. Tapos ito, meron ding ilaw dito para sa plate. Ayan, then sa shocks, ito dual shocks. Pakita mo, Jack, dito. Ayan, oh, yung shocks niya, dual shocks na siya. Then ito, air filter. Parang iisa lang yung design ng Kimco dito pagdating dito sa panggilid tsaka air filter. Iisa lang siya. Katulad ng Exciting 400, pansin ko para magkalapit yung air filter dito sa shock. Then foot peg naman pala dito para sa angkas. Pag ibabalik mo, dandal lang. So malaki rin yung yung foot peg no para sa angkas. Then ayun yung pala. Dito tayo sa gulong. Ang gulong niya sa likod ay is 130 by 70 by 13. Ito pala, disc brake niya pala dito sa likod. Check natin. Ayan. Yung disc brake niya guys is meron na siyang TCS and ABS katulad sa harap. Ayun, engine niya nandito. Ayan, oh. Nakikita nyo nandito yung engine niya, kita siya.
Okay, so dito naman tayo sa safety features ng ng Dink R150. So meron din siyang side stand kill switch. Ayan, pag binaba nyo to, automatic na siya mamamatay. Common na yun sa mga bagong scooters ngayon, kasi iba kasi naiiwan kasi naka side stand tapos umaandar, delikado yun. So etong Dink R meron na rin. Then dito nga pala safety features niya. Dito kasi sa Dink R150 wala siyang hazard, pero pag once na nag sudden brake ka ng around 60 kph, then pumreno ka ng madiin or malakas, biglang iilaw tong signal light niya. Alright guys, so review naman tayo sa road test or sa traffic kung kamusta nga ba tong Dink R150, kung madali ba siyang isingit o mahirap. Let's try. Kaya naman ni Dink sa mga singitan, kaya naman niya, pero goods pa rin siya sa mga traffics. Ayan, ngayon mag-aano tayo. Pagdating naman sa power sa mga arangkada, hindi naman siya hirap. Actually, ang lakas nga ng arangkada niya for me, at saka napaka-smooth ng engine niya. Dali lang sumingit lalo na kapag overtake ka. Mabilis niya makuha yung yung speed na gusto mo. Ito. Bilis mabilis niya makuha yung 60. Magandaan pa dito sa mga sudden brakes, madali siyang pumreno, mabilis siyang mag-brakes kasi nga naka-equip siya ng ABS at traction control system para iwas skid sa gulong, lalo na kapag mga sudden brakes. Ayun yung busina niya nga pala guys. Ayun yung busina niya. Tapos meron na rin pala siyang passing light. Ito yung passing light Di lang siya kita sa umaga, syempre maliwanag yun. Pag gabi kitang kita siya. Grabe yung ilaw nito. Pansin ko nga sa ilaw nito kapag nag high beam ka, tutok Yan yung bus na yan, abot na abot dyan yung ilaw niya. Hindi siya hirap Ang sarap niya gamitin Medyo may kabigatan nga lang tong motor, pero syempre dinadrive mo na siya, madali na lang yan, magaan na lang. Mabigat siya kapag huminto ka or binuwat mo. Syempre mabigat talaga. Saka pansin ko rin dito sa Dink R150, pansin ko siya para siyang pinaliit na Kymco Exciting 400. Ganun yung feel ko kasi syempre nakapag-ride na ako ng Kymco Exciting 400, yung dating Exciting ni motor ni Juan. Ganito yung dashboard niya, yung taas ng handlebar niya, napakasakto lang, tsaka medyo mataas. Yung shoutout nga pala sa Moto Changi PH and One Moto Premier. One Premier Moto sa Bagbaging. Syempre magkatabi lang yan, Moto Changi PH and One Moto Premier na dating One Moto Avenue. So syempre sa Moto Changi PH, kung naghahanap kayo ng mga second hands na motorcycles, syempre doon lang pumunta. Quality at syempre affordable yung mga motorcycles na binibenta nila doon. And syempre sa One Moto Premier o One Moto Avenue, doon yung mga gears and accessories, helmets, brackets, ilaw. Meron din pala silang service doon guys kung naghahanap kayo ng PMS sa motorcycles. Ayan, katulad ng mga scooters. Syempre
Number 1 talaga scooters. Pinakamaraming motorcycle ngayon dito sa Pilipinas ay mga scooters eh. Katulad nito ni Dink R150. Okay guys, so pag-usapan naman natin, syempre, ito yung isa sa mga importanteng pag-uusapan natin o kailangan yung malaman, itong footboard or foot press. Ayan, so for me, maliit lang yung aking paa. Ang size ng aking paa is 8.5 or 9, size 9. Sakto lang sa akin yung foot press niya dito. Pero pag medyo malalaki na yung mga paa, mga size 10, 11, 12, mga ganun na something, or mas malaki na sa akin, mas matatangkad na, sa tingin ko parang medyo bitin na sa kanila dito. Ayan maliit lang yung kanyang foot press. Ayan yung dito, medyo maliit lang. Sa akin sakto lang siya. Sa iba kasi pahaba, tsaka mas malapad. Sa mga iba ko nagamit na maxi scoots or adventure na scooters na 160 pababa, for me sakto lang pero sa iba hindi ko na lang alam kung okay lang ba sa kanila yung foot press. Ayan. Okay guys, so pag-usapan naman natin yung suspension. Ayan, malambot naman siya sa harap, saktuhan lang yung kanyang play. Pero sa likod medyo hindi siya bouncy, medyo matigas siya sa likod, pansin ko. Ayan medyo, ayan, katulad niya, may mga lubak-lubak dito, hindi siya pantay na daan. Sakto dito pag-usapan natin yung suspension. So sa suspension sa harap, goods naman siya guys. Medyo bouncy naman siya. Ayan sa likod medyo ramdam ko na matigas siya. Di ko lang sure kung ganun talaga guys. Kapag yung suspension niya pag bago pa yung motor, medyo matigas pa. Pero pag tumagal-tagal medyo mag-a-adjust na yan. So ang total kilometer pa lang na itong Dink natin na ginagamit is 259 kilometers. So medyo matigas pa yung kanyang suspension sa likod. Comment down below sa mga Dink R150 users dyan. Sige nga, mag-comment nga kayo kung kamusta nga ba yung suspension sa inyo. Ang Dink medyo dito. Alright guys, so that's it. So ito na yung Kymco Dink R150. Sana nakatulong tong vlog na to pagdating dito sa features. And ang kanyang price pala is 149,900 pesos. So maghanap na kayo ng dealers dyan na malapit sa inyo na Kymco or Kasa. So sa mga gusto ng ganitong bike, syempre kumuha na kayo. Alright guys, so thank you so much. Sana may natutunan kayo dito sa vlog na to. So see you on the next vlog or next bike na re-review natin. See you. Keep safe, Godspeed. Peace out.